Patungo sila Fugo sa Pompey dahil nandoon ang susi na pinapakuha ng Big Boss. Ngunit na late magsabi ng direksyon si Giorno kaya nagalit si Fugo na pinakalma naman ni Abacchio. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin tiwala si Abacchio kay Giorno. Pagdating sa destinasyon ay naglakad na sila patungo sa kinalalagyan ng susi. Nang makita ni Fugo sa salamin ang isang kalaban pero di nakikita ng mga kasama kahit ituro niya pa ito. Nilabas ng kalaban ng stand na si Man in the Mirror kaya niligtas niya ang dalawa. Ngunit naglaho ang mga ito kaya naiwan siya. Nagtataka siya sa nangyayari at napansin na nabaliktad ang paligid na parang nasa loob siya ng salamin. Sinuntok siya ni Il Uso at sinabi nito ang mga nalalaman na impormasyon tungkol sa kanila ni Abacchio pero wala pa itong nalalaman sa bagong miyembro na si Giorno. Napansin niyang baliktad din ang relo kaya nakumpirma na nasa loob nga siya ng salamin. Samantala sa labas ay hinahanap na siya ng dalawa at naisip ni Giorno na may kinalaman ang tinurong salamin ni Fugo. Nagtanong si Il Uso kung nasaan ang anak ng boss. At ipinangako na kung ano man ang hinahanap nila doon ay siya ang kukuha. Pinalabas ni Fugo ang stand na si Purple Haze pero walang nangyari. Dahil di pala ito makapasok sa loob ng salamin at pinagkamalan pa itong kalaban ni Giorno pero sabi ni Abacchio na ito ang stand ni Fugo na mapanganib kahit sa kanila. Balak ni Il Uso na isa-isahin sila sa loob ng salamin kaya umatake na si Man in the Mirror. Ang background ni Fugo ay nanggaling siya sa isang mayamang pamilya at meron siyang 152 IQ. Pero sobrang frustrated siya sa mataas na expectation sa kanya kaya muntik niya nang patayin ang ama. Napigilan niya naman ang sarili kaso nung nag-aaral na siya ay minamanyak siya ng isa sa mga guro. Umiiwas siya pero gumugusto talaga ito kaya pinatay niya ito gamit ang makapal na libro. Naaresto siya ngunit dahil mayaman sila ay nakalaya din siya ngunit itinakwil na siya ng mga magulang kaya natuto siyang mabuhay ng mag-isa. At doon na siya nakita ni Bucciarati na noon ay bumubuo ng team kaya inanyayahan siya nito sa gang pero tumanggi si Fugo dahil alam niyang meron siyang anger issue ngunit di natakot sa kanya si Bucciarati. Nagbabala si Abacchio na mapanganib ang usok na nilalabas nito. Bigla nitong pinagsusuntok ang pader dahil sinusubukan pala ni Fugo kung tatamaan niya ang kalaban. Pero ginamit nito sa kanya ang mga batong nawasak niya. Nang mahulog ang isang uwak dahil nakalanghap ito ng usok ni Purple Haze. Nahulog din ang isa pa dahil sa tindi ng laso nito na nagmula sa kamao kaya dapat ay nasa 5 meters ang layo mo para di ka malagyan ng virus. Pero ayaw nito ng madumi kaya palaging naglilinis sa katawan. Gamit si Purple Haze ay winasak ni Fugo ang salamin. Tiniyak ni Il Uso na walang kwenta ang kanyang ginawa. Nais ni Abacchio na hanapin na nila ang susi pero ayaw iwan ni Giorno si Fugo kaya nagalit si Abacchio dahil ayaw nitong sumunod. Samantala tatapusin na ni Il Uso ang walang laban na si Fugo. Pero natigilan ito nang marinig ang tumatakbo dahil nais niyang unahan sila sa kanilang pakay. Nakarating si Abacchio sa sinabi ng boss at nahanap niya ang susi na nasa crack pero nasa harap ito ng salamin kaya siya naman ang aatakihin ni Il Uso. Kaya sinipa niya ang salamin, ngunit nahuli pa rin siya ng stand nito gamit ang maliit na salamin kaya hinila siya nito patungo sa mirror world. Ngunit nagawa niyang masakal ang stand na ipinagtaka ni Il Uso. Dahil di nito alam na stand lang pala ang pinakita ni Abacchio sa kanya kaya pinagsusuntok na siya ni Moody Blues. Umatake din si Man in the Mirror ngunit mas malakas pala sa kanya si Moody Blues. Bago pa masipa si Il Uso ay hinugot nito ang kamay ni Abacchio sa salamin kaya unti-unti siyang nahihila patungo sa loob, dahilan para mawalan rin ng lakas ang kanyang stand. Nasa harap na ni Abacchio ang susi pero di niya ito makuha dahil papakainin na siya ng hitman ng bubog. Ngunit nawala ang susi kaya nagtaka si Il Uso at nakita pang naputol ang kamay ni Abacchio. Saka nakitang ginagamit pala ni Abacchio ang kamay upang dalhin ang susi kay Giorno kaya nagmadali ang hitman. Pero natawa si Il Uso dahil ayaw naman umalis ni Giorno para dalhin ang susi sa leader nila. Uunahin niya daw patayin si Giorno kaya dinala niya ito sa mirror world. Ngunit nagpa-infect pala si Giorno upang mahawa niya sa virus si Il Uso. At meron lang silang 30 seconds para gumawa ng antidote kaya napilitan si Il Uso na lumabas sa mirror world pero iniwan niya sa loob ang kamay na may virus. Nawalan ng pag-asa si Fugo dahil naiwan sila sa mirror world. Samantala sa labas ay umiiyak si Il Uso sa sakit. Pero nasa plano pala ito ni Giorno dahil ngayon ay mahahunting na ito ni Purple Haze. Ngunit di daw ito makita ni Fugo. Pero merong bato na ginawang ahas si Giorno gamit si Golden Wind at patungo ito kay Il Uso. Dahil dito ay malalaman na nila ang lokasyon ng hitman kaya nahuli na ito ni Purple Haze at agad na sinuntok kaya pinigilan ni Man in the Mirror ngunit nahulog ang capsule mula sa kamao na sumabog kaya napuruhan siya ng virus sa buong katawan at pinagsasapok pa ng stand ni Fugo. Kaya naman nakabalik na sila sa tunay na mundo pero nag-alala si Fugo kay Giorno dahil wala siyang magagawa para mapagaling ito. Ngunit may plano pala si Giorno na gamitin ang dugo ng ahas na naging immune sa virus. Kaya sinaksak nito sa kanyang katawan ng dugo nito at nakaramdam siya ng matinding sakit. Pero dahil sa diskarte ng bida ay napahanga niya si Fugo.
Nakita nilang umepekto nga ang antidote na ginawa ni Giorno pero nawalan siya ng malay samantala nakaligtas din si Abacio na putol na ang kamay pero tagumpay naman nilang nakuha ang susi. Nang inihagis ni Narancia ang susi ay nasaktan si Abacio dahil kakakabit pa lang ng kamay niya. Nakita nila sa susi ang sunod na utos na gumamit sila ng tren pero dalhin muna ang susi sa ika-6 na drinking fountain na may pagong. Alam nilang delikado sa istasyon pero dahil utos ng boss ay kailangan nilang sumunod. Tinitigan ni Fugo si Trish kaya akala ni Mista ay minamanyak niya ito. Tapos nang biglang lumiko ay nasubsob si Fugo sa siopaw nito kaya humingi ng tawad si Mista na wag silang isumbong sa Big Boss. Subalit dumating din sa istasyon ng mga hitman at nakita nila si Bucciarati. Nainis si Prosciutto dahil isang amateur pa rin si Pesci sa trabaho nila. Naunang umakyat si Pesci at lumapit naman si Prosciutto kay Bruno na di rin alam kung saan ilalagay ang susi dahil mas malaki ito. Nang makita niyang sa likod pala ito ng pagong kaya nilagay niya agad at tumakbo sa tren pero pagsilip ng hitman ay nawala si Bucciarati. Di nila mahanap ang grupo nila Bruno at di nila napansin na pumasok ang pagong. Pero alam ni Prosciutto na nasa loob sila ng tren kaya sumakay na sila dahil rekta sa Roma ang ruta nito. Ginamit ni Pesci ang stand sa driver's cab ngunit ang driver lang ang kanyang nakuha gamit ang pamingwit kaya nagtaka siya dahil naramdaman niyang may 2 tao sa loob. Ang nararamdaman pala ni Pesci ay ang pagong na nagtatago sa ilalim ng driver's seat. At sa likod ng pagong ay merong isang silid kung saan nagtatago sila Bucciarati. Sinubukan ni Narancia na lumabas ngunit nauntog siya sa upuan. Meron din silang mga foods doon para di sila magutom at siguradong komportable ang kanilang biyahe. Ngunit kukunin na sana ni Pesci ang pagong nang maramdaman niyang ginamit na ni Prosciutto ang mapanganib na stand nito. Nabuburyong na sila sa likod ng pagong kaya lumaklak na lang sila ng yelo. Napansin ni Mista na may kakaiba kay Narancia dahil nahulog ang ngipin nito at naging isang matandang tuyot kasama ng hawak na saging at naglagas na rin ng buhok. Maging si Giorno ay tinamaan nito dahil ito pala ang kapangyarihan ng stand ni Prosciutto kaya lahat ng mga tao sa tren ay naging matandang tuyot. Giit ng captain na kailangan na nilang mahanap ang hitman bago pa mamatay si Narancia. Sa kanilang pag-uusap ay naisip nilang napipigilan ng yelo ang kapangyarihan ng stand kaya di agad tumanda sila Bucciarati at Trisha. Pero 2 ice cube na lang ang natira kaya si Mista na ang maghahanap sa kalaban. Lumabas siya sa pagong at hinanap ang mga hitman. Nang makita ni Mista ang aircon ay naisip niyang magiging normal ang mga kasama kung magiging malamig doon pero pag pindot ay may trap pala si Pesci kaya nahuli siya ng pamingwit nito. Nararamdaman ni Pesci ang bigat at uri ng katawan ng nahuhuli niya at mas pumapasok pa ang hook nito na binaril ni Mista pero siya pa ang napinsala. Tumama siya sa pader sa lakas ni Pesci at kinaladkad pa siya nito. Sinubukan niyang pigilan ng hook pati ng mga stand niya sa loob ng katawan pero wala rin silang magawa. Kaya binaril niya ang lokasyon ng hitman at hinanap ng mga alaga ang kalaban. At nang makita ang yelo ni Pesci ay winasak nila ito upang tumanda na rin siya. Naisip ng mga alaga ni Mista na nahanap na nila ang hitman kaya napatakbo pero pinigilan siya ng matanda kaya nabaril siya ni Mista sa kamay. Takot na takot siya nang dumating ang gunslinger at tinanong siya nito kung nasaan ang isa pang hitman. Pinigilan din siya ng matanda ngunit direkta nitong ginamit ang ability sa kanya kaya nawalan siya kaagad ng lakas. Dahil ang matandang ito ay si Prosciutto pala na kahit si Pesci ay hindi alam. Sinapok nito ang kasama dahil napakaduwag. At pinangaralan ng mga astig silang mga hitman kaya dapat ay maging maangas din siya. Saka nilagyan na nito ng 3 tingga sa ulo si Mista. Paubos na ang yelo nila sa loob ng pagong kaya anumang oras ay maaari nang bumigay ang katawan ni Narancia pero wala silang alam na napatay na pala si Mista. Patuloy ang paghahanap ni Prosciutto kung saan nagtatago ang mga kasamahan nito. Tinignan nila ang ilalim ng upuan pero wala na ang pagong ngunit nag-iwan naman ito ng dumi kaya nagkaroon sila ng clue. Dahil dito ay nahanap nila kung saan nagtatago ang pagong. At sa likod nito ay nakita niya na ang hinahanap pero nawawala ang isang tao. Samantala pinigilan pala ng alaga ang mga tingga na umabot sa utak niya. At ang isang alaga ay nagtungo na pala kay Bucciarati na pinigilan silang makuha ang pagong. Sinabi ng stand ni Mista na pag nahawakan siya ng kalaban ay katapusan niya na. Kaya maingat siyang umilag sa mga suntok at nilagyan ng zipper ang hitman saka nagpatuloy sa pagsuntok. Tapos sinipan ng captain si Pesci para di makuha ang pagong. Akala ni Prosciutto ay nahuli niya na si Bucciarati pero hinati nito ang ulo upang makailag saka siya sinapok at napatalsik. Subalit tumatanda na rin ang captain kaya nanganganib na siyang mawalan ng lakas. Dahil nanghihina ay nagawa na siyang matalo ng kalaban sa suntukan, ngunit gumawa pala ng zipper si Bucciarati upang pareho silang mahulog ni Prosciutto at magbalik ang lakas ng mga kagrupo at pagtulungan nila si Pesci. Unang nahulog ang kawawang driver pero nakakapit pa ang dalawa at di pa alam ni Pesci kung paano mapapahinto ang tren. Nahulog na ang dalawa ngunit ginamit ni Pesci ang stand nito pero nakakapit pa rin si Bucciarati kaya bigat na bigat si Pesci.
Kahit pinagsisipan na ni Prosciutto si Bruno ay di pa rin ito bumibitaw. Di tumama ang suntok ni Sticky Fingers kaya sinuntok siya sa sikmura ng kalaban. Saka nagtaka si Prosciutto kung ba't nandoon pa ang stand ni Mista. Ginawang zipper ng captain ang kamay nito upang malipat sa kanya ang tali ni Pesci. Nag-alala si Pesci na baka nahulog si Prosciutto dahil nagbago ang posisyon kung saan nakalagay ang pamingwit. Ngunit naisip niyang di pa rin nahulog ang kasama dahil namamatay pa rin sa katandaan ang mga tao. Saka nakita na nakakapit pa pala ito sa ilalim ng tren. Napaiyak na lang si Pesci dahil alam niyang nahihirapan ang kanyang kaibigan pero di pa rin ito tinatanggal ang ability. Ito ang dahilan upang lumakas ang kanyang loob at maging isang malakas na siyang hitman. Sinubukan ng tanggalin ni Bucciarati ang hook subalit sa tuwing tinatanggal niya ito ay ibinabalik lang ni Pesci ang hook sa kanyang katawan. Inihagis pa siya nito sa gilid kaya pinilit niyang kumapit sa isang tornilyo. Saka tumalon pero tatama na siya sa bakal, mabuti ay ligtas siyang nakapasok sa loob ng tren. Kaso patungo na ang hook sa puso niya para tusukin ito kaya napagtanto niyang si Pesci pala ang mapanganib sa dalawang hitman na nandoon. Ginamit niya ang kakayahan upang maputol-putol ang katawan at matanggal ang hook na ipinagtaka ni Pesci. Ngunit naghanap pa rin ito sa kanya kaya bawal silang gumalaw. Nang may pumasok na lalaki ay kaagad na nakuha ng hitman ng puso nito pero alam niyang di ito ang target. Upang di maramdaman ang tibok ng puso niya ay napilitan siyang hatiin ito pero maaari niyang ikasawi. Dahil dito ay wala nang naramdaman sa silid si Pesci kaya inalis niya na lang ang hook. Ngunit wala nang lakas si Bucciarati para buuhin ang sarili. Mabuti na lang ay pinahinto ni Pesci ang tren kaya kusang lumapit sa kanya ang mga bahagi ng katawan upang mabuo ito. Agad na hinanap ni Pesci ang kasama pero dumating si Bucciarati ngunit nasugatan siya agad nito. Nais daw ni Pesci na makita ni Prosciutto kung paano niya papatayin ang kalaban kaya umatake na ito ng hook at tagumpay niyang nahuli ang puso ng captain. Subalit sa maikling sandali ay nagawa ni Sticky Finger na mahuli ito ng sarili niyang lubid upang mabali ang kanyang leeg. Pero bago daw mamatay si Pesci ay pakakawalan niya muna si Trisha ngunit papatayin niya ang team ni Bucciarati na di mapapayagan ng captain kaya tinamaan ito ng gomo-gomo no pistol sa mukha saka hinagis pa ito sa ere at pinagsusuntok upang maghiwalay ang katawan saka tinapon sa ilog. Dahil dito ay nagbalik na sa normal ang katawan ng kanyang team. Di na maintindihan ni Trisha kung ba't maraming gusto siyang kunin. Nakita naman ni Bucciarati ang bakas ng ability nito kaya nalaman niyang isa rin itong stand user. Pagkalipas ng 20 minutes ay dumating si Milone upang kumuha ng blood sample ni Bucciarati. Nagkakagulo na ang mga tao sa nangyari sa tren. Isang babae ang nasa business class nang pinasok ito ni Milone na nagtanong kung healthy ba siyang babae. Bigla siyang sinampal nito pero natuwa pa si Milone dahil healthy daw talaga ang babae kaya magiging malakas ang gagawin niyang alagad. Saka pinalabas ang kanyang stand na literal na nagpasok ng data nito sa petray ng babae. Dahil dito ay nakagawa na si Milone ng malakas niyang alagad. Wala na namang magawa ang lahat sa loob ng pagong. Nang may kinakain na burger ang stand ni Mista dahil kinuha pala nila ito sa driver. Dahil dito ay nakita ng driver ang kakaiba sa likod ng pagong kaya pinatulog siya ni Mista at sumalpok ang minamaneho nitong truck. Nang magising ang babae ay parang walang nangyari pero nagagalit siya dahil tinakot daw siya ng manyak. Natututo pala ng mga salita ang ginawang alagad ni Milone mula sa babae. Umakyat na ito sa ulo ng babae habang tinuturuan naman ito ni Milone dahil nakakausap niya ito sa laptop kaya pinagbili na huwag saktan ng anak ng boss. Umihi din ng stand at inakala ng babae na galing ito sa bubong pero napakapanghe na parang kapitbahay mong Marites. Nagalit na ang babae sa palpak daw na serbisyo ng tren ngunit winasak na rin siya ng stand na ginawa ni Milone mula sa kanyang katawan. At ginamit na rin nito ang kanyang motor upang hanapin si Bucciarati na meron siyang hawak na DNA sample. Nag-iisip sila ng paraan para makarating ng ligtas sa Rome. Naisip ni Giorno na itago nila ang iba pang mga kotse para mahirapan ng mga hitman na matunton sila kaya kinuha niya ang lahat ng mga kotse sa paligid at ginawang mga palaka. Samantala nasa loob pa rin ng pagong sila Bucciarati dahil nagbabantay siya kay Trish na nais daw mag-CR kaya ginawa niya ito ng butas. Narinig naman ni Giorno ang motor kaya nagtaka siya dahil wala naman tao. Pero ang di niya alam ay nakapasok na sa pagong ang kalaban kaya nakuha na nito ang iniingatan nilang anak ng boss at nasaktan din ng kalaban maging ang captain. Nagtaka si Giorno nang di makita ang dalawa. Sumakay na pala ng tren si Milone na natutuwa dahil nagtagumpay ang stand na makuha si Trisha. At agad naman siyang nag-report sa mga kasamahan nilang hitman. Hinanap ni Giorno ang kalaban nang makuha nito ang parte ng kanyang lalamunan. Samantala walang alam ang mga kasama na sinasalakay na sila. Nakuha nito ang isang mata ng bida at kumpiyansa si Milone sa kakayahan nito. Subalit nilabas ni Giorno ang cabinet at nalaman na ito pala ang kalaban na nagbabago ng anyo. Inatake niya ito ngunit iniiwasan lang ang kanyang mga suntok at muntik pa siyang tamaan. At tatakas na sana siya ngunit napinsala na naman siya sa leeg. Nagpakita ang kalaban ng maisip na patay na si Giorno.
At dinala niya rin ang pagong para dalhin sa kanyang master. Ngunit bumangon ang bida dahil nakagawa ito ng sariling mga parte ng leeg, saka gumawa din ito ng bagong mata at pati ng bagong paa. Nag-alala si Milone kaya tumakas na ang kanyang stand ngunit nasuntok ng bida at napigilan niyang makaalis ang motor nito gamit ang mga ugat. Upang hindi siya mahuli ay napilitan ng kalaban na tumakas at naiwan nito ang pagong. Pero naghihintay lang pala ito na lapitan niya ang pagong dahil nagpanggap pala itong gasolina kaya nagawa nitong maputol ang kamay ng kanyang stand. Nagbabala ang bida na magkabaliktad sila ng ability dahil may kakayahan nitong gawing bagay ang tao at siya naman ay may kakayahan na gawing may buhay ang mga bagay. Sinadya din daw ni Giorno na putulin ang sariling kamay na pinapasok niya sa loob ng katawan ng kalaban na naging isang piranha na winasak ang kalaban mula sa loob. Upang bilisan ng lalaki na kunin ang file ng Big Boss ay binutas ni Risotto ang kamay nito. Pero pumapalag pa ito kaya tinuluyan niya. Labis na nasaktan ng kalabang remote stand sa ginawa ni Giorno. Sa sobrang inis ay di na ito nakikinig kay Milone kaya sumugod pa ito pero di tumama kaso naging mahaba ang kamay at napinsala ang bida. Dahil lumalaki pala ito dahil sa magandang genes ng napili ni Milone na maging nanay nito. Sa kabila nito ay nagawa pa rin ng bida na tamaan siya sa mukha. Ngunit kamay pala ito kaya susuntukin si Golden Wind kaso di natuloy dahil sumakit ang katawan dahil ang hinigop pala nito na katawan ni Golden Wind ay mga parte talaga ng motor kaya nalagyan siya ng gasolina at dahil sa spark plug ay tuluyan na siyang sumabog sa harap ni Giorno. Nakabalik na rin sa normal sila Trisha at Bucciarati. Dumating na rin si Ghiaccio pero nakatakas na ang team ni Bucciarati. Sa sobrang inis ay nagwala na lang siya na nagdulot ng traffic pero di na bahala si Milone dahil hanggat may DNA siya ni Bruno ay paulit-ulit lang siyang makakagawa ng stand. Naghahanap na siya ng magiging nanay nito ngunit dumating ang makamandag na ahas na ginawa ni Giorno at nataklaw pa siya sa dila kaya tsugi agad si Boy Melon. Nang maramdaman ni Giorno na napatay niya na si Melon ay sinabi ni Fugo na meron pang 2 hitman. Samantala nakuha na ni Risotto ang mahalagang data ng boss. Dumating naman ang sunod na utos ng Big Boss na mag-rewind daw si Abacchio ng 14 hours para sa sunod na utos. Nakita nila si Pericolo na siyang nagsabi ng bagong misyon mula sa boss na kunin daw nila ang OWA disc sa isang sculpture sa Venice dahil naglalaman ito ng paraan para may deliver nila ng maayos sa kanya si Trisha. Sinunog din ito ang picture saka nagpasalamat sa boss dahil naranasan niya ang buhay ng mayaman pero kinailangan niyang tapusin ang sariling buhay upang walang maiwan na ebidensya tungkol sa boss. Samantala ang Big Boss ay tahimik na naghihintay sa kanyang kuta sa Venice. Ang tanging daanan patungo sa Venice ay ang napakahabang straight na tulay. Ngunit sila Giorno at Mista muna ang nagtungo para kunin ang nasabing disc na nasa Venice. Biglang nag-slide ang kanilang gulong ngunit nakontrol naman ito ni Giorno. Dahil dito ay di namalaya ni Mista na nasa salamin na ang daliri niya dahil sa biglaang pagbaba ng temperatura dahil nasa bubong na pala si Ghiaccio na gumagamit ng yelo at dumikit pa ang mukha ni Mista. Binaril niya ang bubong ngunit di tumago sa makapal na ice armor ng kalaban at nagyelo na rin sila number 2 at 3. Sa sobrang lamig ay di na makakilo si Mista dahil parang Ghost Rider na ang kotse dahil sa usok ng yelo. Di rin nila mapahinto ang kotse dahil nagyelo ang accelerator. Sumadsad sila sa barrier ngunit nakarecover. Kahit nahihirapan kumilos ay kinuha ni Giorno ang mga bala upang makabaril si Mista. At mula sa bala ay nakagawa ng bitak si Giorno sa yelo kaya nahulog si Ghiaccio sa bubong kaya nawala na ang yelo sa loob ng kotse. Nag-transform si Ghiaccio ng armor nitong pang skating at pinilit niya pa rin makahabol na pinagbabaril ni Mista ngunit di tumago sa bulletproof helmet. Pinagbabaril ito ni Mista at nilagay ng mga alaga niya ang mga bala sa pang skate nito kaya parang Judas si Ghiaccio na humalik sa lupa. Pero nakakapit pa rin ito sa kotse gamit ang kanyang yelo na babarilin sana muli ngunit nakapasok na ito at nahuli ang kanyang kamay kaya nagsimula siyang magyelo, pinagsusuntok naman ito ni Golden Wind kaso napakatibay ng armor. Dahil dito ay wala ng ibang paraan na naisip si Giorno kundi ang tumalon sa tulay patungo sa tubig.